So number 1, the belt of truth. Efesos 6:14. Sabi diyan, kaya't maging handa kayo, ibigkis sa inyong baywang ang sinturon ng katotohanan. Alam mo, na-realize ko na ang pagkaalam ng katotohanan ay isang mabisang sandata sa digmaan. Kapag humaharap ka sa negatibong sitwasyon, ang katotohanan ang magiging kakampi mo. Now, bakit sinabi ni Pablo na ang katotohanan ay sinturon o belt? Kasi ang sinturon ang siyang humahawak sa lahat ng kailangan niya sa digmaan. Dito sinusuksok ng sundalo ang kanyang mga sandata at ito'y laging available at anumang oras na kailanganin ay maaabot niya. Na-realize ko na ang pinakamabisang sandata na panlaban natin sa espiritual na digmaan ay ang katotohanan. Bakit? Kasi ang dyablo ay sinungaling. Siya ang ama ng kasinungalingan. Sabi sa 1:844, ang dyablo ang inyong ama at ang gusto niyong gawin ay kung anong gusto niya. Sa simula pa lang ay mamamatay tao na siya. Hindi siya pumanig sa katotohanan kailanman sapagkat walang puwang sa kanya ang katotohanan. Kapag nagsasalita siya ng kasinungalingan, nagsasalita siya ayon sa kanyang kalikasan sapagkat siya'y sinungaling at siya ang ama ng kasinungalingan. Na-realize ko na ang dyablo ay gagamit ng mga matatamis na salita. Yayaman ka, gawin mo ito. Masarap yan, gaganda ang buhay mo. Hindi maganda ang plano ng Diyos sa iyo, huwag ka maniwala sa Kanya. Ayan, nagkasala ka na naman, nawala na ang iyong kaligtasan. Gustong-gusto niya na paniwalaan mo ang ganitong mga kasinungalingan. Kaya kaibigan, ang panlaban natin sa dyablo ay ang katotohanan. Alamin natin ang katotohanan sa Diyos. Basahin natin ang kanyang salita at gawin natin itong gabay ng buhay natin upang hindi tayo mapahamak. Sabi sa mga awit 86:11, ang kalooban mo'y ituro sa akin at tapat ang puso ko na ito'y susundin. Turuang maglingkod ng buong taimtim. Kaibigan, kailan mo pinanalangin sa Diyos na, Lord, turuan mo ako ng iyong kalooban at ito ang susundin ko. Kaibigan, ang pagsunod mo sa kalooban ng Diyos ang magiging protection mo laban sa dyablo at sa kabaligtaran, yung pagsuway mo, yung paniniwala mo sa kasinungalingan ng dyablo ay ang magpapahamak naman sa iyo. Kaya kung hindi mo alam ang katotohanan na sinasabi sa Bible, ay madaling-madali para sa dyablo na lagyan ka ng lason sa iyong isip at bibigyan ka niya ng confusion sa kung ano yung tama at kung ano yung mali. Kaibigan, tandaan mo ito, merong parang tama naman, pero mali pa din at hindi mo ito mapapansin. Lalo na kung hindi ka tuloy-tuloy na nagbabasa ng salita ng Diyos. Sabi ni Charles Spurgeon, discernment is not simply telling the difference between what is right and wrong. Rather, it is the difference between right and almost right. Na-realize ko, kung wala ang katotohanan mula sa Diyos, hindi natin maiintindihan ang kalakaran ng sanlibutan. At iisipin natin na kung ginagawa ng iba ang isang bagay, ay pwede din nating gawin niyon. Naku, mas maraming taong gumagawa ng isang bagay, ay maaaring ito nga yung tama. Kaibigan, isuot mo ang sinturon ng katotohanan upang hindi ka mapahamak. So, paano natin yung gagawin? Immerse yourself in Scripture. Ang pagbabasa ng Bible ay isang spiritual discipline na hindi natin pwedeng kaligtaan. Manalangin ka sa Diyos na bigyan Kanya ng desire sa iyong puso na basahin ng Kanyang salita. Hindi mahalaga kung umaga o tanghali o gabi. Ang importante ay meron kang araw-araw na panahon para makipag-usap sa Diyos sa pamamagitan ng pagbabasa ng Kanyang salita. At hindi mo lang ito babasahin para magkaroon ng kaalaman, kung hindi babasahin mo ito na ang intention mo ay apply ito sa iyong buhay. Sabi ni Billy Graham, "Oh, that we would hunger to be filled with the Word of God. For there is no greater armor, no greater strength, no greater assurance that He is with us and in us when we go forth in battle, equipped and nourished by His instruction and determined to stand firm on His promises." Kaibigan, sasabihin sa iyo ng dyablo na kailangan maging mayaman ka at kilala para ka maging maligaya. Now, paano mo ito lalabanan kung hindi mo alam ang katotohanan na ang tunay na kaligayahan ay matatagpuan mo lamang sa relasyon mo sa Diyos? Sabi sa awit 16:11, ipakikilala mo sa akin ang daang buhay. May kasayahan sa iyong harap. May kasiyahan sa iyong kanan magpakailanman. Kaibigan, ang relasyon sa Diyos
ang tunay na kaligayahan. O kaya sasabihin ng dyablo, hindi ka karapat-dapat sa pag-ibig at kapatawaran ng Diyos. Ang dami mo ng kasalanan, paulit-ulit ka na. Now, paano ka lalaban dito kung hindi mo alam ang katotohanan na ang pag-ibig at kapatawaran ng Diyos ay para sa lahat na naghahanap sa Kanya. Sabi sa unang Juan 1:9, kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, tapat at banal siya at patatawarin tayo sa ating mga kasalanan at lilinisin tayo mula sa lahat ng kalikuan. Kaibigan, paano ka lalaban sa dyablo pag sinabi niya sa iyong ang tagumpay ay nakasalalay sa iyong mga pagsusumikap lamang? Kung hindi mo alam na ang tagumpay ay makakamit lamang sa ilalim ng patnubay at biyaya ng Diyos. Sabi sa mga Kawikaan 16:3, ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. Kaibigan, paano mo lalabanan ng dyablo pag sinabi niya sa iyong kailangan mong maging perpekto para tanggapin ka ng Diyos? Kung hindi mo alam na tinatanggap ka ng Diyos kahit anong kalagayan mo, ang kanyang grace o kagandahang loob ay sapat para sa iyo. Sabi sa 2 Corinthians 12:9, ganito yung kanyang sagot, ang kagandahang loob ko ay sapat na para sa iyo, sapagkat lubusang nahahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Paano ka lalaban sa dyablo kapag sinabi niya sa iyong maraming paraan patungo sa kaligtasan kung hindi mo alam na ang kaligtasan ay makakamtam mo lang sa pamamagitan ng Panginoong Hesus? Sabi sa 1:14:6, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Wala makakaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kaibigan, sasabihin sa iyo ng dyablo, failure ka, hindi ka magagamit ng Diyos. Ang paghihiganti, ang sagot para magkaroon ka ng peace. Nag-iisa ka lang sa buhay, walang nagmamahal sa iyo. Grabe, ang lahat ng ito ay kasinungalingan. Marami pang ibang kasinungalingan na sasabihin sa iyo ng dyablo araw-araw at hindi siya titigil hanggang hindi kanya napapaniwala. Pero ang tanong, alam mo ba ang katotohanan? Kasi kung hindi ka nakikipag-usap sa Diyos araw-araw para mapuno ka ng katotohanan, ay mas matatabunan ka ng kasinungalingang ipapaisip sa iyo ng dyablo minu-minuto. Narealize ko na ibang-iba ang buhay ng isang taong nalinlang ng dyablo at ang isang tao na nakasumpong ng katotohanan. Ang isang tao na nakasumpong ng katotohanan ay nagkakaroon ng meaning o purpose ang kanyang buhay at naiiwasan niya yung mga maling desisyon na magpapahamak sa kanya. Kaya kaibigan, gamitin mo yung belt of truth na foundation ng iyong identity. Ikaw ay anak ng Diyos at bilang anak ng Diyos sa langit, ay wala ang kailangang patunayan sa ibang tao. Ikaw ay mayaman na. Ang lahat ng kakailanganin mo ay ibibigay niya sa iyo. Kaya nga hindi mo kailangan ma-insecure sa iba. Gamitin mo ang belt of truth para ipaalala sa iyo na ang iyong pag-asa ay manggagaling sa Diyos na nagmamahal sa iyo at naghahangad ng best para sa iyo. Huwag kang maniwala sa iyong feelings. Kung hindi, tingin ka lagi sa kung anong sinasabi ng Diyos. Susukatin mo ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Bakit? Dahil yung feelings, yung emotions, nagbabago. Pero yung katotohanan na nakasulat sa Bible ay hindi nagbabago. Kaya makakaasa tayo na kung ano man ang pinangako ng Diyos ay mapanghahawakan natin. Kaya nga, katotohanan na sinasabi ng Bible ang magpapalaya sa iyo mula sa guilt at maling gawain. Ito din ang magbibigay sa iyo ng proteksyon at magbibigay ng kakayahan na mamuhay ka na may pagmamahal sa iba at sa kapwa. Kaibigan, gamitin mo yung belt of truth sa pamamagitan ng pagsasabuhay mo ng honesty at integrity. Ang buhay na may integrity ay ang buhay na mapagkakatiwalaan. At kapag ikaw ay napagkakatiwalaan ng Diyos, ikaw ay pagpapalain at patatatagin ng Diyos. Sabi ni Charles Spurgeon, saints not only desire to love and speak truth with their lips, but they seek to be true within. They will not lie, even in the closet of their hearts. For God is there to listen. They scorn double meanings, evasions, equivocations, white lies, flatteries, and deceptions.